Dalawang buhay ang nakasalalay sa operasyon ng liver transplant. Una, ang tinatawag na live donor o ang nagbigay ng atay. At ang pasyente na tatanggalan at kakabitan ng bagong atay. Ang napapanood nyo ngayon ay aktwal na video ng operasyon na isinagawa kay Erica Buenaventura sa Medical City. Kitang-kita kung paano tinatanggal ang bahagi ng atay ni Jefferson Liantino. Siya ang donor at yuhin ni Erica. Malusog ang atay niya, mapula at hindi nagkakalasog-lasog. Ito naman ang atay ni Erica. Nangingitim na at kitang-kita na nabubulok. Maselan ang liver transplant operation sa sanggol. Inabot ng halos 12 oras ang operasyon kay Erica. Nakakabilib dahil all-Filipino team ito ng doktor at staff. Actually, you know, God was very much behind this. I couldn't doubt that He wanted it. Kasi matagal ko nang dinadasal-dasal na sana ipadala yung patient na gusto mong maging una. 10 years ko nang pinagdadasal to, Karen. Hindi kasi ito ang unang pagtatangkang magsagawa ng liver transplant sa Pilipinas. Si Erica ang ika-5 pasyenteng dumaan sa liver transplant. Sinubukan na rin ito ng ibang ospital sa Pilipinas sa iba't ibang pasyente. Pero lahat ay namatay ilang araw matapos ang operasyon. Anong naging sikreto sa kaso ni Erica at nabuhay siya? Well, it's hard to speak for them, no? Kasi hindi ako na-involved directly dun sa mga ibang operasyon na yon. Kasi nga, I was very careful. Parang sa tingin ko, kung hindi pa pwede, hindi ko isusugal yung pasyente ko. Ayon kay Doktora Divilla, bagamat magaling ang mga Pilipinong doktor, di pa handa noon na ang mga ospital. That means the expertise, the personnel. So, from the surgeons down to the last ancillary staff siguro. Not that they are any less, but you know, yung magnitude ng trabaho nila dito sa transplant, sa OR, sa lahat. Nandiyan din lahat ng equipment na you know, yung mga kailangan na bili. Sa kabila nito, aminado si Doktora Divilla na kinabahan din siya at baka hindi mabuhay si Erica. Now, given the track record sa Pilipinas, Doc, hindi ba kayo na-nervyos to offer? Subukan nyo sa Pilipinas magpa-opera, kung namatay po yun. Siyempre, ninenervyos ako nung umpisa. Kasi I was really taking a big risk. Pero I thought na at least this time, parang everything was in place kasi napaghandaan na naming mabuti. I always tell my patients, hindi ko kayo isusugal o itataya dito kung sa tingin ko hindi pa pwede. 3 linggo matapos ang makasaysayang transplant, ito na si Erica ngayon. Ang malaking tahi na lang ng kanyang tiyan na ang natitirang marka ng operasyon. Tapos ang spleen niya, usually ganyang kaliit lang. Yung kanya ganyang kalaki. Lumulukso ang aking puso sa tuwa sa mga kwentong tulad ng pinagdadaanan ni Erica. Sa 8 taon kong krusada para sa mga batang may biliary atresia, napakarami ko nang nakilalang sanggol na sa abroad pa nagpa-liver transplant. Natatandaan niyo pa ba si Nicolay Magtibay? Siya ang kauna-unahang sanggol na tinulungan kong may biliary atresia. Sa kanya nagsimulang lumalim ang aking krusada. Ito ang itsura ni Nicolay bago siya maoperahan. Isa siyang yellow baby. Ito na ang itsura ni Nicolay ngayon. Tandang-tanda ko pa nung pinagtagpo kami ng tadhana ng kanyang amang si Malvin. Taong 2002 nang lapitan ako ni Malvin Magtibay sa mall para magmakaawang tulungan ang kanyang anak. Sa may hindi ako nangingiyak kasi actually nga pinalimutan ko nangingiyak kasi iniisip ko na lang hindi siya ng anak ko. So tumawag po ako sa mga kaibigan ko, sa tulungan ko, kailangan ko po makaraise ng 3 milyon para mabuhay yung anak ko. Emosyonal ang naging kwento ng amang si Malvin Magtibay. Biruin nyo, kinunan namin siyang namimigay ng flyers para lang makalikom ng pera. Halos lahat ng kongresista sinulatan niya, pero ni isa walang tumulong. Siguro, pinagtagpo kami talaga ng tadhana. Hindi ko binitiwan ang kwento ng batang si Nicolay. Pakiramdam ko,
ay magkarugtong na ang aming bituka. Matagal ng krusada kong ito. Natatandaan ko taong 2003, personal pa akong nagpunta sa Kaohsiung, Taiwan para saksihan ang isang liver transplant operation para sa sanggol na si Nicolay Magtibay. Ang doktor na si Lisa De Villa ang kaisa-isang Pilipino na nag-perform ng surgery doon. 2.3 million pesos ang nalikom na pera ng mga Magtibay para kay Nicolay. Lahat ng ito napunta sa pambayad sa ospital sa Taiwan. Personal ko pang nasaksihan ang operasyon ni Nicolay. Very impressive yon for the Taiwanese kasi doon, lahat ng taga ron, merong insurance. Sinusustentuhan ng gobyerno nila yung operasyon, no? So, ang binabayaran lang yata ng mga pasyente doon, 10%. So, pagdating doon, na-impress sila na may mga tao palang kailangang manghingi ng tulong. Kinover ng regional media ang kwento ni Nicolay. Marami ang nagulat na kinakailangan pa ng Pilipinong manlimos at bumiyahe sa ibang bansa para lang dumaan sa liver transplant ang sanggol. Dito lumalim ang paniniwala kong sa Pilipinas dapat isinasalba ang buhay ng mga batang Pilipino na may biliary atresia at hindi sa ibang bansa. Number one is pera. Kasi yung liver transplant is parang 1/4 of the battle pa lang eh. Or if not 1/2 of the battle. Kasi ang maano dyan is yung maintenance for life. Magtitake siya ng medication, mag-blood test siya for life. So, mas mahal ang maintenance kaysa sa liver transplant. Pagkalipas ng 8 taon, isang malusog at masiglang Nicolay na ang sumalubong sa amin. Kung titingnan mo siya, kung di mo siya kilala, walang alam sa background siya, hindi mo maiisip na nagdaan siya sa ganun eh, na malapit ng mawala, nakunin sa amin. Pero ngayon, super active, mahilig sa computers, wala kang makikitang trace na nagdaan siya ganun eh. Na ibig sabihin lang talaga na ang liver transplant ay isang kayang bumuhay ng bata may problema sa atay. Nakakabilib, di ba? Isa lang si Nicolay sa mga batang nakilala kong may biliary atresia. Sa unang tingin, iisipin nyo, di ba, pangkaraniwan lang ang mga batang ito, pero alam nyo ba, lahat sila ay ipinanganak na may biliary atresia. O tingnan nyo, di ba, ito si MJ na hindi po ganyan ang itsura noon nung inilapit siya ng nanay niya sa akin sa DZMM. Ngayon si MJ ay ilang taon na? 7 years old na si MJ ngayon at naoperahan successfully. Ito naman, si Louie. Smile ka nga, Louie. So, nanawagan ka rin noon sa DZMM. Ma'am, saan naoperahan si Louie? Sa Hong Kong ito naoperahan kay Dr. De Villa rin. At eto naman ay ang gwapo-gwapo oh. Si Carl. So si Carl naman, saan tayo nagkita noon, Mami? Correspondence. Sa correspondence. So isipin niyo po, sa tagal ng panahon na krusada ko po ang mga batang may biliary atresia, karamihan sa kanila malaki na ngayon, 7 years old na, ni hindi ko na po sila kilala at ibang-iba na ang kanilang itsura. Ngayon, napatunayan na natin na pwede nang mailigtas ang mga batang may biliary atresia dito sa Pilipinas. Overwhelming. Kasi before pa lang naman nun, alam ko na kaya ng mga Pilipinong doktor kasi ang nag-opera dito kay Nicolay is Pilipinong doktor. Yun nga lang, kailangan pang gawin sa ibang bansa. Na pumunta ka ng ibang bansa, pero Pilipino din ang mag-opera. Ang kulang lang talaga dito sa atin is yung facilities, mga kagamitan.